lahat ng manonood at kasamahan ngayong araw. Welcome back sa isang makabuluhang episode sa Kalampag at Ambag ng Kabataan, Team Kidapawan. So, kung saan ang boses ng kabataan ay hindi lang naririnig, kundi may ginagawa at may pinaghahawakang saysay. So ngayong episode, ready na ba kayo sa isang biyahe? Hindi siya abroad, hindi rin siya out of town, kundi isang lakbay kultura sa loob ng museo ng Pilipinas. Yes, today, we are talking about Filipino museums. Hindi lang bilang mga lugar na may lumang artifacts, kundi bilang mga espasyo ng alaala, pagkakakilanlan at pagkakaisa. So alam naman natin lahat naman siguro na pag sinasabing museo, parang boring, luma, at pang field trip lang. Pero teka lang, what if museums are actually one of the coolest ways to understand ourselves as Filipinos? Kaya samahan nyo kami ni Ate Jana, which is from Team Kidapawan. Hi po. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang mga museo, paano ito pwedeng i-explore bilang kabataan, paano tayo mismo ang magiging tagapag-ingat at tagapag-pass on ng mga kultura at kasanayan at kasaysayan ng ating bansa. So, bago muna tayo magkamustahan with Ate Jana, I would like to announce the upcoming Kalambag Team Negrosa Known launching on June 28. So, stay tuned kayo dyan. Next week is Team Negrosa Known. So, yan ang team natin sa Negros. So, passing on to Ate Jana. Hi po. Kamusta po sa inyo lahat? Good afternoon. So, ngayon, magkamustahan muna tayo. Patungkol sa election ngayong 2025. Sige. Sige, Ate Luis, ano ba yung naobserbahan mo ngayong election po? Hello po, magandang hapon. Para sa akin ang mga naobserbahan kong ah, mga aspiring politicians natin nung election season pa, nung campaigning season pa nila, is madami talaga silang mga platapormang inilalahad na nakabubuti sa ating mga kabataan. Ngunit parang nasa atin pa rin yung hope na kung sakali man na mananalo sila, ay ipagkakatuparan rin nila ang kanilang mga propaganda at kanilang mga plataforma na inilahad sa atin. Ayun lang po. Yeah, thank you, Ate Luis. Tama yun, yung panindigan nila yung mga plataforma nila. Tapos, ngayon, parang yan na ata. O mayroon pa bang magpadagdag po sa inyo? If wala, magsimula na natin yung ating kumusta, yung pag-istorya po, yung pag-talk natin. Sige po. Of course, no? Maraming salamat, Jana. And of course, gusto rin natin, maliban kay Alexa, gusto rin natin mapakinggan lahat kung ano ba yung naging obserbasyon nila. Alam ko at marami kayong mga naging thoughts, naging conclusions regarding on the election, halalan 2025, no? National and local midterm election. So we have Cleo. So Cleo, Bisaya na ako ba sinema taga Bisaya? Dito sa yung mga na-observe during election. So, good afternoon po sa atong tanan or sa ating lahat. Mm-mm. Base po sa aking naobserbahan nung nakaraang eleksyon ay it's very intimidating po dahil sa mga nangyayari nung past election, maraming mga namatay, maraming disgrasya naganap. Ngunit, um, malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil ligtas ang mga botante natin at walang masamang nangyari o like usually naranasan natin noon yung rally, ganon. At ang nais kong i-look forward talaga ay yung not sa maitangkilik, yung mapahalagahan natin kung ano man ang maaari ipagsimula ng mga kandidato po or mga nanalo na kandidato. Ayan, maraming salamat, Cleo. How about you, Jacob? No? Hi, so actually I looked really closely dito lang sa local election namin na parang napansin ko it's all the old politicians from the last election and I didn't see much changes, so that was just one of my key observations. So far they've been treating us well, but I would also like to see a bit of change, see how things are shaken up. So that's all I've observed. Oo.
So thank you, Jacob. No, correct me, Jacob. No, you're from QC, right? Yes, QC. kuya. Okay, QC. No, so you have same mayor pa rin, Mayor Belmonte, See? I think. So And even on congratulations. the smaller levels. Oo, even the vice mayor, no. So congratulations, Mayor Joy Belmonte, no. How about you, Jacob? How about you, Levin? No, ano pa yung mga na-observe mo during election? Oo. Ngayon election kasi hindi ako ganun ka nag like research or anything kasi ewan ko bakit pero medyo busy sa stuff kaya hindi ko masyadong updated. Pero Oo. ngayong election gusto ko lang like yung leaders na hindi magpapagawa ng bagong school building for photo ops. Hindi ko wala man sasabihin pero may mga ganun. Tapos yung talagang magbabago ng sistema, yung may plano, may puso, may malasakit at um may plano siya sa like magiging way ng pagbabago sa edukasyon. Kasi like bilang estudyante, I feel like edukasyon talaga kung edukasyon talaga yung puhunan ng kabataan, tapos dapat talaga may full support dito. So gusto ko yung may mga magbabago ng aspect na sa natin sa aspect ng edukasyon natin sa paraan na mapapabuti sa mga estudyante. Ayan, maraming salamat. Siyempre, gusto ko rin tanongin si Jana. Ano yung naging thoughts niya during election 2025? O, Ito, halalan 2025. Yes, oo. Hello, nakaka Jana. ngayong election ay parang enthusiast yung mga politicians po. Ay yung sa locally, kaya yung nagpagawso ng mga rally para lang makuha yung attention ng mga tao dito sa Kawan para lang they can hear what they're going to do good in this uh, city po, which I find very this we find it very like kasi enthusiast po yung mga politicians po at yung para naman po sa ibang lugar po nakita ko rin na ginagawa rin nila yung lahat para lang makuha yung mga botante ng ibang tao para lang po sa for the good for their city. Ayan, maraming salamat, Jana. Of course, na makikita rin natin, tama, enthusiast sila masyado. Especially sa mga campaign jingles nila na minsan, napapa-LSS tayo, no? Una dito yung, I don't know kung napakinggan ito sa TikTok, yung Squid Games ang tugtog, yung parang awa nyo na, pangatlong tugtog. Yung parang ganon, oo, yung Sinonong Bautista yata yun, oo. Congratulations sa kanya, number one counselor siya. Kakalimutan ko kung saan, siya, sa municipality or city siya tumakbo, but congratulations to him. And of course, sa lahat ng mga nanalo for this election, congratulations and sana yung tagumpay na yan ay magdadala ng pagbabago hindi lamang sa lungsod, kundi sa bawat Pilipinong nasasakupan nyo dahil ang pagkapanalo nyo ay pagkapanalo rin ng mamamayang Pilipino. And of course, ngayon naman, I'm so very happy as well that nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng tawag nito, parang, ano, tawag nito, coalition ba to tawag nito? O yung pagsalib ng dalawang areas ng Calambag, which is from Lagro and from Kidapawan. So, that is why tanongin natin sila, ano ba yung naramdaman nila? So, one from Lagro and one from, of course, Kidapawan. Unahin natin si Cleo. So, anong na-feel mo ngayon that you meet other students or other members of Kalambag from the other areas, no, just like Jacob and Levin. So ano ba yung nararamdaman mo today? Sobrang masaya po ako dahil I get to socialize, lalo na sa mga student na galing sa ibang school. At gusto ko rin po na malaman yung perspective nila kung nasan man sila ngayon at mas mag-get to know more pa po kami. Yes po. Mm-mm. Of course, no, Cleo, Luis, and Jana, galing sila sa iba-ibang school. They are all SSLG presidents, no, sa Kidapawan City Division, and kumbaga, they are part of the SSLG Federation, no, ng Kidapawan City Division. How about you? Kasi marami ito sasabihin sila. Ikaw, Jacob naman, what does it feel na na-meet mo itong mga kabataan from Kidapawan? It's very wonderful, because it feels very eye-opening. Usually, the people I hang out with are pretty similar to me,
and just being able to connect, interact, and socialize with these people who have had different experiences from me, live in different places, and see different things on a daily basis. It's just a really good learning experience overall, just to widen my horizons. Oh, thank you so much, Jacob, no? So ayun, nagkatagpo ang dalawang areas ng Kalambag, and now we will create a tawag nito, napakagandang experience para sa kanila, especially here in Kalambag. Lalo-lalo na, of course, lahat kayo ay mahihilig, no, pumunta sa mga museum. Ayan. Taas niyo ang kamay kung kayo ba ay nakapunta na ba sa mga museum. Parang ganun lang. Oo. Ayan. No? I don't know. Etong mga taga QC, alam ko maraming museum sa kanila. And dito sa Kidapawan, nag-iisa yata yung museum natin dito. Cleo, Alexa, no? Which is the Museo Cotabato. So, it's a wonderful pa rin kasi nga meron din may museum din. But however, dito sa Kidapawan, I remember way back when I was in grade 9, alam ko mga bata pa kayo nito, meron din parang mini museum yung Kidapawan City kung saan makikita doon yung parang nag-history na rin ang Kidapawan City. Pero wala akong picture nun kasi wala pa akong Android phone. Keypad pa lang yung cellphone ko that time. And of course, no, dahil dyan, mahalaga na magkaroon tayo ng tungkol sa pinsa magkano ba kalaga ito at of course yung kagandahan ng pagkakaroon ng museum. Kaya naman no, of course alam naman natin ano nga ba yung mga museum na napuntahan nyo or yung unang museum na napuntahan nyo, pwede ba natin malaman no kung ano yung mga karanasan na tumatak sa isipan ninyo. Sige. Parang ganon-ganon natin to, bintot-bintot tala natin. O, yung parang salit-salitan, bintot-bintot mo rin, Bisaya, no? So, ayan. So, unahin natin si Levin. No, Levin, ano yung mga Okay. experience mo? Yung alam ko marami na ako napunta. Hindi ko na kasi maalala yung unang napuntahan ko. Pero yung tumatak talaga sa isipan ko, yung National Museum of Fine Arts sa Manila or yung Pambansang Museo. Pumunta ako doon, bata pa lang ako. Naalala ko lang yun kasi may mga pictures ako. So, yung tumatak talaga sa isip ko nung time na yon is yung Spolarium ni Juan Luna. Kasi ang laki niya, Mm-mm. parang ang lalim ng emosyon at kahit hindi ko pa siya alam or hindi ko alam yung buong story niya, ramdam ko agad na may mabigat na mensahe. Doon pa lang sa yung mga characters doon sa painting niya, malalaman mo talaga may mabigat na mensahe. Tapos parang Oh. uminto yung like, ewan ko kung exaggerated ba to. Ewan kung exaggerated yung mga pero parang huminto yung mundo ko nung time na yun. Kasi ewan ko, yung pagkakaalam ko lang kasi no, sa Spolarium nung time na yun, yung kanta ng Eraserheads na Oo. Spolarium. So, parang yung bukod sa painting na yun, yung atmosphere ng museum rin, tahimik, Mm. tapos sacred na space, wala masyadong tao. Noong time na yun, wala pang masyadong tao. Pero I don't know ngayon kung madami na bang tao doon. Tapos parang yung space na yun, parang nagdudulot siya ng like wow, yung parang Oo. na-amaze ako sa nakikita ko. Tapos dahil doon sa painting rin na yun, parang bumuo rin yung interest ko sa mga paintings. Mm-mm. Yung like manonood ako ng documentary sa YouTube. Yun yung hilig ko ngayon, no, dati pa na like kahit sa Netflix or sa YouTube, manonood ako ng mga documentaries ng pangkaysaysayan or sa Mm-mm. sa sa YouTube yung mga stories ng mga painting, mga writer, yung mga nag-drawing, yung mga nag-paint, mga painters ganun. So, parang yung National Museum of Fine Arts, doon yung interest ko sa kasaysayan natin. Oh, wow. I love it, Levin, no? At saka yung Spolarium, parang, kasi nga yung Spolarium na song, I don't know if same yung spelling o ano, pagkakalang ko is same yung spelling niya, oo. Tapos, parang yung message ng song na Spolarium is, parang dinidescribe niya, para sa akin to ha, yun yung pagkakaunawa ko dun sa Spolarium na song, at saka dun sa painting, parang, isa lang yung message na gusto nilang iparating dun sa, sa mga tao. And of course, napakaganda nun. So, saan ba located yung National Museum na yan, Sa Levin? Manila, sa Sa Manila, Manila mismo, no? Oo, sa Manila mismo. Sana mapuntahan natin itong apat, no? Jana, Luis, at saka Cleo. And of course, anong naman natin, representing Museum Cotabato kasi isa lang talaga. And I don't know, yun ba yung napuntahan nyo na, na museo dito sa Cotabato?
Oh, sige, ayun. Ang laki ng tango ni ano, no? Tumatango talaga si Cleo. So, ikaw yung tatanungin ko, Cleo. Ikaw yung gusto, ano pa yung ano, first experience mo doon? Ano ba yung naranasan mo during pagpunta doon sa Museo Cotahuato? Oh. So, I live here in Amas, Kidapawan City po. And ang mas nakakatuwa pa po is walking distance lang po yung Museum Cotahuato dito sa amin. And ang unforgettable experience po talaga sa akin ay yung nakita ko sa museum nakasuotan nung indigenous people at grabe like hindi ka makapaniwala na nasusuot pala yun kasi party po siya ng niyog na may tali at yun ay panloob nakasuotan po at hindi lang siya na nakaka-amaze ngunit nakaka-open din po siya ng mind dahil at Mm-mm. someone na gustong maging open-minded towards things, malaking tulong po talaga ang Museum Cotabato at yung museum na napuntahan ko po dahil hanggang ngayon hindi pa rin pumawala sa aking isip yung bagay na iyon. Ah, wow, amazing, no? Kasi makikita mo doon sa Museo Cotabato kasi meron yung gamit ng mga iba't ibang tribes, di ba yon? Opo. No? Oo, may from Maranao, Tausug, we have from Obumanobo, bago ba Tagabawa, Iraynon. I think sobra 10 yun. So, na-amaze ako. Hinanap ko yung picture dito sa isa kong phone. Pero, sa makasaysayan kong phone kasi ito yung ginamit ko before nung pumunta ko ng Museo Cotabato. So, ayun, no. So, maganda, of course, kasi it talks about history and the dresses, no, that reflects of course, our ancestors in the past. Of course, we have Jacob naman. So, Jacob, ano yung mga unang napuntahan mo na museo at ano yung ano, what, how was your first experience, sa pagpunta dun sa, museo na yun? I don't remember much of it since I was still pretty young. So I'm going to go to like the second time I went to a museum where I was a bit more I still have a bit of memories from them and I could understand a bit more. And it was the museum in Intramuros. Oh, The thing that stood up to me the most was the weaving station, the big, I'm not really sure what you call them, where they used to weave big garments. And I just remember thinking that those are so cool and I really wanted to try them. But and it's also very important because it shows the part of our culture, weaving with the abaca fibers. mm-mm. Ayun, thank you so much, no? Kasi yung ano talaga, yung sinasabi natin sa Intramuros talaga, that was one of my dream na mapuntahan, no? As a social studies major, no? Kasi ang daming history na nangyari doon, no? Simula nung Spanish occupation, nung Japanese regime, no? That until now, na-preserve pa rin. And sad to say, may ibang mga historic places na sana na pwedeng gawing museum pero pinabayaan na lang. That is why naglaho. So yun yung isa sa mga saddest na reflection na naano ko before na like Intramuros with no na napakaganda kaya na preserve. How about the other places na pwede naman sanang gawing historical places o museum pero hindi pa rin siya naging tawag nito, hindi siya na-preserve of course. That is why, ano nga ba yung kahalagahan ng museo sa ating lipunan? Kasi alam ko nabanggit na to kanina ni Levin. So, gusto ko naman tanong itong dalawa from Kidapawan. No, we have, sige, si Alexa kasi ang laki ng ngiti niya. So, ano nga ba kalagahan ng ng mga museo sa ating lipunan? So, para sa akin, in my own understanding, ang kahalagahan ng ating mga museo sa ating lipunan is preserve nito yung mga dating mga nakasanayang gawi ng mga Pilipino at parang pinapass on ito from generation to generation upang mas lalo pa itong ipatatag at para naman sa ating mga future na mga generation na malaman din nila na, ito pala yung nakasanayang gawin ng mga Pilipino noon. Nakakamangha pala at parang maging eye-opener ito sa kanila na nararapat na pahalagahan natin ang ating mga nakasanayang tradisyon, kultura, gawi, at iba pa. Ayun po, yung kahalagahan kasi ng
ah, ating mga museo ay parang para na rin sa ating mga sa susunod pa na mga henerasyon. Kasi kapag bumibisita sila sa ating mga museo, parang nagiging ah, parang mamumulat sila sa katotohanan na ganito pala ang buhay nila noon. Kaya bilang tayo ngayon, tayong henerasyon ngayon, nararapat na pasalamatan din natin ang ating mga ancestors sa kanilang mga nagawa para sa atin ngayon. Ayan po. Ayan, maraming salamat Alexa. No, how about you, Jana? Sa tingin mo ba, ano yung kahalagaan ng museo sa ating lipunan? Kaya oo, baka may gusto kang idagdag dun sa sinabi ni Alexa. Parang nasabi na po lahat ni Ate Alexa, pero yung na-remember ko sa sinabi ng guro ko, sabi niya na Oo. ang mga museo ay tila ng mga tagapag-ingat ng ating pagkakakilanlan. Yung parang nakatatag na talaga yun sa isip ko. At doon natin makita at ma-understand natin yung ating history. At kaya din sa sinabi ni Ate Alexa, yung parang sa mamaya na lang yun, pero parang it connects to the past, to the future or the present. If wala po yung history, wala rin yung present or future po. Yan lang po. Of course, no, with the use of our, what do we call that, with the use of our museum, yung history is na preserved and it connects the future, from the future and to the past. Ayan, nandyan na si Daisy, no, na talagang kinabog tayo, na talagang biglang dumating. Ayan. So, hi sa'yo, Daisy, no? So, alam ko medyo kaso kamusta ka ngayon, Daisy? Oo. Nakamute ka, Daisy. Ayan, ayan, Daisy. Opo. Ang okay lang po, nagka-emergency lang po sa bahay, kaya ngayon lang po ako nakapasok. Nice to meet you. Pero bongga ka kasi nakahabol ka, ayan. So that is why, no, gusto din naming malaman sa'yo, no, so, ano nga ba yung kahalagahan ng museo sa ating lipunan, ayan, para kahit pa paano magkaroon kayo ng reflection. Okay po. So, para po sa akin, mahalaga po ang museo dahil sila po ang tagapangalaga ng ating kasaysayan, kultura at pagkakilanlan bilang Pilipino. Dito rin po natin makikita ang mga bagay, alaala at sining na nagpapakita sa pinagmulan. Sa pamamagitan po ng museo, ng mga museo, natututo po tayo mula sa ating nakaraan na naihanda natin ang sarili para sa yung mas meaningful, mas makabuluhang kinabukasan dahil isa rin po itong lugar ng pagkatuto, pagninilay, um, yung lugar na meron tayong maipagmamalaking lahi po sa ating lahi. Yun po Kuya Akim. Ayun, maraming salamat, no? Tama, talagang may pagmamalaki sa ating lahi. Kasi nga, sometimes, no, or most of the talaga is, yung museo talaga is, parang hindi lang siya reflection ng history. Even though the cultures, the traditions, that practices by our ancestors in the past is makikita rin doon sa museum. At marami pang dapat pwedeng matutunan natin with the museum. Kasi naalala ko way back before, no, yung, of course, pwede natin gamitin ang museum sa gawin natin instructional materials o gagamitin ng mga mag-aral para sila'y matuto, no? Kaya naman, I don't know if meron pa mga field trips dito, ha? Sa mga ibang schools yata ito yung mga bigating schools, no? I don't know kung sa Luzon yata may mga field trips sa dyan, yung inaalaw yung mga bata na pumunta sa mga museum para matutunan yung mga ganitong bagay, no? Pagkakaalam ko na-experience namin dati sa Kabakan dati, yung parang science museum. I don't know, nakalimutan ko. Na-experience mo yung Alexa? Yung doon sa Kabakan? Opo, nung grade 4 po, field trip. Oh, grade 4, I don't know kung anong grade ako, pero hindi ako nakasama kasi nga, wala akong 200 pamasahay doon, pamasahay sa, tawag neto, sa van. Oo, so, hindi ako nakasama ba? Siguro next time, maybe makapunta tayo doon kapag nagmasteral ako doon. Oo, but
anyways, no, so sa tingin ba natin is meron bang connection o gaano ba kahalaga yung inabanggit ko kanina, di ba? May mga field trips na ginaganap, ganun. So, gaano ba kahalaga yung partisipasyon ng mga kabataan pagdating sa usapin, no, ng kultura at kasaysayan na siyang makikita natin sa mga museo o sa labas pa ng museo. So, ano nga ba sa tingin natin yung yung kahalagahan ng partisipasyon natin o yung pakikilahok natin sa mga ganitong usapin, no, para i-promote itong cultures and traditions and of course, the history as well. So, ayan, mauna ka, Levin. Levin, social. Oo, ikaw. Okay. So, ang mga museo kasi para sa akin, parang living archives kasi siya. Kasi hindi lang sila basta storage ng lumang bagay. Sila ang buhay ng alaala ng mga nauna sa atin. Parang Mm, pinapanatili nila yung mga kwento, kultura at yung paniniwala at sining ng maaring mawala na kung walang magbabantay. Yung parang mga yung lumang kultura na pag hindi natin inalagaan, mawawala na lang siya. At sa isang bansa na sobrang diverse at complex, ang kasaysayan natin sobrang like lawak niya. Ang dami niyang mga ganun. So, oo. crucial ang role nila sa pagbuo ng collective memory natin bilang mga Pilipino. Yung mga museo kasi sila yung nagsisilbing tulay ng henerasyon natin sa nakaraan. And yung what, how, and why ng ating kultura, nandyan siya lahat eh. Nandyan lahat yung mga kailangan natin malaman, yung mga past na country natin, nandyan lahat yan eh. Hindi lang nila pinapakita yung mga nangyari noon, kundi yung nagbibigay rin sila ng mga konteksto para sa mga issue ngayon. For example, kapag nakita tayo ng mga exhibit tungkol sa martial law or colonialism or indigenous culture, mas maintindihan mo yung mga current social debates ngayon or social events ngayon kasi everything is connected, di ba? Everything is connected. Pati yung mga past events, mga past na mga information, connected yan sa ngayon. Mm. Ayan, maraming salamat, no? Maraming salamat, Levin, no? Talagang napakaganda na talagang maging maging kabilang tayo o makilahok tayo sa mga usaping kultura at pangkasaysayan kasi nga 'di ba mas matutunan natin at mas maintindihan natin yung connection ng nangyayari in the past sa nangyayari sa kasalukuyan at sa mangyayari pa in the future. So that is why no gusto ko rin pakinggan si kaya okay, Cleo. Namili pa ako sa inyong tatlo. Cleo. So, para nasabi na po ni Kuya Levin lahat, but I'm here to elaborate it po. Um, we, ang museum are essential institutions na nagko-contribute significantly sa mga preservation ng history and culture sa efforts nila through collection, conservation, research, education, and community engagement and advocacy. And ang sa museum po kasi is they serve as vital spaces for learning and understanding. They ensure that the rich what tapestry of human experience is preserved for future generations po. Ayan, maraming maraming salamat no for the future pa rin ng kabataan. Baka gusto natin pakinggan din si Jacob. Yeah, pretty much the same thing. Levin already said anything, but again, I'll also elaborate my take on it because I feel like it's just so important for us, the youth, to participate in these cultural and historical matters because we are the future of our society. So engaging in museums and in our culture early helps ensure that traditions, values, and history gets passed on and gets kept alive when it's very important for us to understand our culture and our roots because they help us even in a practical sense they help us develop a strong sense of identity, empathy, and even to a degree they help us with critical thinking, and it helps bring what I guess yeah, it helps bring fresh perspectives even though technically it comes from the past into real world problems we face today. So, ayan, thank you so much, Jacob, no. Isa rin sa naging gusto ko rin sa mga museo, especially dito sa Museo Cotabato, yung talagang tumatak sa akin is
yung dating yung box na ginagamit dati sa election. Oo. I don't know if nakahabol sila Ma'am Maiko, sila Ma'am Bonsol dito. Kasi parang late lang kasi yung ginamit natin na na yung automated machine na sa election. Pero dati kasi parang I don't know kung nakapanood kayo ng Balota na movie ni Marian Rivera. Kasi walang sinihan dito sa Kidapawan. Pero napanood ko siya kagabi, sa Bilibili, meron na siya doon. Oo. So, napanood ko doon, yung ginagamit nila na box, tapos siyempre, ihatid yun ni teacher yung box na yun doon sa parang electoral board para bibilangin doon, no? I-distribute para makasali siya sa count. And of course, napakadelikado nun kasi of course, pwede pang mangyari kay teacher na hindi maganda sa paghati doon kasi nga talagang mainit-init talaga yung election in the past. At I don't know kung nabasa ito ng mga ibang doon sa Museo Tawata, talagang maraming politicians na yung mga candidates pa lang is even nangyayari yan ngayon na yung mga politicians is something may mga crimes na nangyayari but in the end then in the end nagsasucceed naman yung election pero we cannot deny the fact na meron talagang nangyaring hindi maganda. Kahit nakita ko doon na ganun pala kahirap yung election natin kasi yung box na yun kinakandado pa sa kamay ni teacher. Then si teacher pa yung magdadala din. Kasi electoral board itong mga teachers natin So, unlike automated na, in just one click, pwede nang may padala yung results sa bigger office ng COMELEC and mas madali na siyang mabibilang. Siyempre, less na yung risk o yung mas safe pa yung mga electoral boards natin na magpa-facilitate during election. So, na-connect natin siya sa Lalan 2025. However, of course, nabanggit ko kanina yung tungkol sa election o should I say, sa culture, no, at saka sa history natin na talagang kumokonekta sa ating kasaysayan at saka yung mga kultura nung nakaraan na until now, yung ibang mga ethnic groups natin ay pina-practice pa rin yun. So that is why, gaano ba o ano ba yung pwede natin gawin? Ano sa tingin natin yung pwede natin gawin para para o ano ba yung pwedeng gawin ng mga museos din natin o maging tayo mga kabataan na maging youth-friendly o makatawag sa mga kabataan itong mga museo natin na talagang we can encourage them na tumingin o bumisita sa ating mga museum. So, unahin natin si Daisy kasi tumatango si Daisy, no? Tawang-tawa naman si Daisy. Sige. Pareha ata tayo ng eyeglass ngayon, Daisy, ha? Yes Pareha tayo po. ng eyeglass. Hindi Wow, na po sige. So, take it away, Daisy. Para po sa akin, para po maging youth-friendly ang mga museo, pwede po silang like magdagdag ng mga interactive exhibits kung saan pwedeng makipag-ugnayan o mag-explore ang mga bisita tulad ng mga yung mga virtual reality po or mga touch screen displays na meron yung ibang museums dito. Mahalaga rin po na gawing mas fun at engaging ang mga activities. Pwedeng magkaroon ng workshops, contest, or mga storytelling sessions na gamit ang social media para po mas maraming kabataan ang maengganyo. Bukod po dito, dapat friendly ang atmosphere po atmosphere sa museo. Hindi po boring o sobrang formal ganon, kundi inviting or accessible po para sa lahat. Yun po kaya akin. Ayan, thank you so much, Daisy. So, how about you, Alexa? Kagaya lang din po sa sinabi ni Ate Daisy na magsasuggest po sana tayong mga kabataan sa ating mga museo na magkaroon nga ng mga engaging and fun activities para rin ma-encourage ang ating youth na makilahok sa ating mga museo. At kapag po na-implement na ito o naisagawa na ito, mas lalong magiging interactive o mas makaka-socialize ang ating mga kabataan uh, sa iba't ibang kalahi din natin, mga Pilipino. Pwede ding doon sa sinuggest ni Ate Daisy na parang quiz bee or interactions mula sa iba't ibang tribo. Kagaya ng uh, youth and then kana
indigenous people po na mag 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 parang mag-talk sila, and then the youth will understand more and be more educated about uh, the comings or saan ba nanggaling ang kanilang mga kultura, mga tradisyon, ganyan po. Ayan, thank you so much, no? Baka may gusto kang idagdag. Sige, Jacob. One of the things that I would love to see is something I see in America actually, where they had these like reenactors in the museum, where they have actors acting out what a person from that era that you're looking at. So if we had like an exhibit about one of our more about indigenous people, we would have somebody acting like one of them, and we could ask them questions, and they could answer as if though they are one. Or we could just have somebody from the indigenous people group, from the actual indigenous people group, and we could fly them over so they could be like a one-on-one. You can just ask them questions and they can tell you. And I feel like that would just help make things more interactive, and I would really love to see that here in the Philippines. I feel like it would be a blast to go to. Wow, magandang suggestion yung Jacob. Kasi nga, di ba, pupunta ng museo tapos hindi lang siya youth friendly, of course, masisigurado natin na yung kabataan o mga bata na pumunta doon ay talagang matututo, no? I don't know, Cleo ha, kung nakapasok ka doon sa parang doon sa Museo Cotabato, tapos yung parang may something room na mayroon parang mapa ng North Cotabato, yung parang sa loob na parang may mga lights. Opo, meron din po yung mapa na yung sand po. Oo. Po ba yun? Yung sand na pag maraming sand dito ay mas lalaki yung location. Ganun po. Oo. How about dun sa yung parang may pinapakita silang video ba yon na yung papasok ka sa isang room, tapos madilim, tapos yung tanging ilaw lang dun is yung galing sa LED light na Wala po. Di ka nakapasok doon. O, try mo ngayon kasi malapit ka sa Amasyari. Sige So, po. kasi may room doon, diba, first pagpasok mo doon is may mga pictures. At saka nandito nire-review ko, pero ewan ko ba sa makasayang cellphone ko. Hindi hindi siya tawag nito, hindi siya nakikipag-cooperate sa akin ngayon. Tapos, aside from doon, iba na naman, di ba? So, di talaga siya nakikipag-cooperate sa akin as of now. And, yung iba kasi di nila pinapasok kasi nga hindi sila first timer. Kasi ako that time first timer ako, so pinapasok ako doon. Yung parang sa baba nun, parang may mga light na light, tapos parang nasa sahig lang yung nasa sahig lang yung mapa ng North Cotabato, and aside from that, may visual presentation na kung saan mapapakinggan mo doon yung naging history ng North Cotabato, no? Paano siya naging Cotabato, sino yung mga unang tao sa North Cotabato. So, it is napakaganda ganun kasi napakaano niya parang masarap siyang pakinggan at panoorin kasi makikita mo doon ano yung mga nangyari in the past, tapos tawag nito yung paglaganap din ng Islam, paano mas rumami yung Islam at saka yung katutubo doon sa North Cotabato, which is interactive din siya na of course, no, sana kasi as a years goes by, nadadagdagan kasi yung museum na yon. Hindi lang siya yung parang yun lang talaga yung yun lang talaga yung nandoon. Kung meron pa na discover is dinadagdag nila doon. So, napakagandang nun. Napakagandang yun ng ating province na sana, no? Hindi lamang yun yung ma-showcase kasi every year may nangyayari. So, every year din madadagdagan yun. So, that is why, paano naman kaya natin hihikayatin yung mga kabataan natin na tawag nito, na bumisita o makilahok sa mga aktibidad ng museo. So, paano ba natin sila may encourage? No? So, sige, simulan natin kay Jana. Ulit lang po, kuya. So, akong Bisayaon Jana. So, paano ba nimo ma-encourage ang mga estudyante o ang mga kabatan-unan nga muadtog museo, makigmingle sa mga sa kapwa nila kabataan nga moadtog museo o kanang
encourage ato sila ba nga mo ato jud og museo ka nang if na mga activities dito mag-join sila. So ikaw ba paano ba nimo ma-encourage ang mga kabatan-unan especially diri sa Kidapawan? Yes po, kuya. Pwede natin yung magsagawa yung mga announcement, meetings, or yung mga sa classroom po, yung magdagdag po ng points if magpunta kayo sa museo para may matutunan kayo doon. At yung ano po, yung parang mag-introduce po natin sa kanila if ever matupad din yung na-suggest ni Kuya Jacob at ni Ate Daisy, yung sa virtual reality at yung yung pag-reenact sa mga actors sa mga past para din yung ma-encourage yung sa mga students na magpunta doon sa museo po. Oo, kasi mas tawag nito no yung reenacting no kasi kung makikita mo talaga na yun yung ginagawa, syempre mas maniniwala ka. 'Di ba? Unlike sa sabi lang parang chismis lang na na kapag sinabi niya, sinabi ni ganun, tapos wala namang basehan, no, hindi pa galing sa credible resources, syempre mahirapan tayong maniwala. Mas kapani-paniwala kapag galing sa resources talaga, yung parang credible resources na nagkakaroon din ng reenacting din. Nang sa ganun is, parang mafe-feel talaga natin, yun talaga yung nangyari. Ganun ba? Yung parang yun yung magiging reaction natin, di ba? So, how about you, Levin? Paano ba natin ma-encourage itong mga kabataan na pumunta, makilahok, o pumunta pa sa mas maraming museo? I would Museum say pala. pakikisama. Kasi mahikayat mo lang ang isang kabataan na maramdaman nila na like part sila ng isang space. Malaki ng effect yun eh. Kasi mararamdaman nila na part ako dito, pwede akong mano dito. Parang mas magiging interested sila sa bagay na yon. So pwede tayo gumawa ng mga peer-led youth tours, mga tours or like mga youth volunteer programs or yung mga alam ko kasi uso na ngayon sa yung iba't ibang mga mobile na museums, yung museum na yung pumupunta lumalapit sa mga schools ganun. So yung malamdaman lang nila na hindi sila bisita or like yung parang maramdaman nila na aktibo silang nakikilahok. Tapos yung pag-use rin ng social media kasi alam naman natin na ngayon lumalaganap na yung TikTok, paggamit ng TikTok, paggamit ng IG and paggamit ng Facebook. So, with the use of social media, pwede rin natin ma-spread yung mga usong, gumawa lang tayo ng yung mga TikTok or like mga videos na introducing museums. Kasi I've seen sa TikTok nagiging uso na rin yung mga ganon, yung kung saan nagtutour sila ng mga museum. And marami yung umaano sa bandwagon effect na kung saan like dahil nakita nila na umuuso siya, pinupuntahan rin nila at nagiging interested sila dun sa whatever yung naging, which in our case is yung museum. So daming nagiging interested dun sa museum na yun. So I believe na social media and pakikisama talaga. Ayun, isang pakikisama, no? Kasi di ba, syempre kung ikaw na pupunta doon, syempre medyo tawag nito, parang ayun, parang di mo rin feel how about kung may mga kasama kang youth, tapos yung mga staff din, iparamdam nila sa atin na, okay pala dito, no? So, okay pala dito, no? At isa pa, ramdam nila na bahagi sila doon sa museum yon is talagang mas gaganahan ang mga kabataan na lahok o tawag nito, sabihin na natin na bumisita pa hindi lang sa isa, kundi sa mas maraming museo pa kasi the more na mas marami tayong mapuntahan ng museo, mas marami din tayong matutunan kasi every museo kasi iba-iba yung pinapalabas nila doon, iba-iba yung gusto nilang ihatid sa kanilang mga constituents o sa mga kabataan na pupunta doon sa mga visitors nila at iba-iba rin yung mga knowledge na gusto nilang ibahagi sa kanilang mga business. Kaya naman, ano pa ba yung mga pangarap natin? No? O pangarap mong makita o yung mga pangarap natin na pwede pang ma-enhance yung mga museo dito sa ating bansa in the future o ano pa ba yung dapat baguhin kung meron man dapat baguhin no sa mga museo natin in the future. So unahin natin si Alexa. Kagaya nga po sa mga nasuggest kanina na para maging more engaged ang ating youth sa ating mga museo is
parang nagsasuggest po tayo na mag-implement ng mga activities, i-consider yung kagaya sa sinabi ni Kuya Jacob na enactments, yung mga activities po as a whole na para sa ikabubuti naman ng ating youth and para din sila ay mas maalam o para sila ay mas may alam sa ating mga nakasanayang kultura, tradisyon, at pwedeng-pwede ring uh, sila na mismo din ang magbabahagi ng kanilang sariling tradisyon at sariling kultura. Ayun po. Wow, salamat mo. Alexa, how about you, Jacob? Ano pa yung gusto mong o pangarap mo in the future para sa mga museo? O sabihin natin yung gusto mong magkaroon ng isang museo in the future? Oh, that's hard because I've been thinking about this for a long time. I really can't decide, but if it just wanted to be overall, like one thing I would like to see from a museum, I can't think of a particular theme, so I would just hope that all museums will someday be like touristy or popular enough to have a free entry fee, so that anybody who wants to go can go in. Because I know for technical reasons, because museums need a way to sustain themselves, there's an entry fee. But I wish there will be a means in the future for them to sustain without having to charge an entry fee, just so that anybody who's interested and but can't afford even just a little entry fee, who is tight on money and would rather spend their money on somewhere else, they could just go in, no payment required, and they could just enjoy themselves, and maybe it could become a regular occurrence for them. Okay. So you mean that other museums is may entrance fee pa. Correct me if I'm wrong, Jacob. Tapos, how about sa Intramuros? Meron bang entrance fee? I don't remember, but I'm pretty sure there was. But my idea was like, if there was a way, that people could think of to make money instead of charging for entrance fees, whether that like be gift shops or whatever, I really don't know. For it just to be free all across not just our nation, like even all across the world. So because I feel like it's so important for curious people to have access to these materials, and it's different from just seeing it online, to be able to like see, to be able to have this tangible thing you can look and feel. It feels different to just seeing these artifacts and this history online. Thank you so much, Jacob. Kasi nga, di ba, di natin masisisi rin yung ibang mga museo kasi tama si Jacob, yung parang kailangan din ng maintenance, di ba, yung mga museo. Pero kasi kung government siya, government owned na mga museum is of course wala na mostly dyan is wala nang entrance fee kasi nga of course kaya na to ng government. Pero yung mga yung mga private na museums, of course, sila yung talagang nagpapabay. Siyempre, maintenance pa, bayad pa sa nagme-maintain doon, yung mga tagabantay, yung mga parang tourist guide na tiga-explain doon sa mga artifacts. Siyempre, kailangan din yung masweldohan, no? So, it's very important talaga. And aside from that, no, pwede rin siya maging tourist spot, tourist destination, no? Kasi nga, no, of course, sabi na natin, nagiging source of income ng ating bansa rin ang turismo. So that is why not eto mga museum sa to is pwede rin maging tourist attraction or maging tourist spot ng ating mga turista na dumadayo para sa ganun. Hindi lamang knowledge yung kumbaga kita ka pa, parang ganon. Ay kikita pa yung bansa mo o yung bansa mo, sabihin na natin. Of course, meron pa silang matutunan bago sila bumalik sa kanilang mga community. And of course, no, I really hope we are looking for that, Jacob, na sana lahat is kung okay lang na gawing free, no, then why not? Pero hindi natin pwedeng i-blame yung ibang mga museum kasi nga merong mga entrance fee kasi nga, of course, maintenance, ganon. No, so how about you, Daisy? Ano pa ba yung pangarap mo na Sige. If I just can real quickly, just para hindi po masiraan yung Intramuros Museum dahil sa akin or anything, I just wanted to point out that Intramuros Museum does not
have a entrance fee and is completely free, run by the Oo. government. Thank you, Intramuros. Okay, thank you. Of course, kasi nga, di ba, parang nakakalam kasi government-owned, parang gobyerno yung nagpapatakbo nun, di ba? Correct me if Yes I'm po. wrong, okay? Yes, kuya, it's a National Museum pala. Museum po. National Museum. Of course, mga national museums, pagkakainti natin doon is free. So, sa Free Negros po. ba, di ko pa natanong si Daisy, Negros Occidental ka ba, Oriental? Ikaw, Daisy? Occidental po. Occidental. Okay, so, are you familiar sa Balay Neglense? Neglense ba yon? Familiar po, pero Familiar ka di ba? pa. Oh, I think sa Negros daw yan na nakikita. I don't know if sa Oriental or sa Occidental. Pero, pero like, napakinggan mo siya. Yes po. Familiar po ako dun. Mm. No, familiar ka doon, no? Kasi, ayun, maganda. Parang, isa siyang parang, masabi natin na museum din siya kasi yung sa loob nun is, historic places kasi siya na may naging malaking ambag during World War II. And of course, Daisy, ano yung gusto mong Kasi, or sabi natin, may napuntan ka ba ng museo doon sa sa Negros? May mga museo Dito din lang, ba sa dito lang Mm. po nakapunta. Dito na po ako sa NCR. Sa National Museum dun po. Tsaka, ganun. Marami na po. So talagang libre ang Intramuros. Yes po. Ayun, nandyan ka naman pala, di ba? Charot lang, no? Thank you so much, Daisy. No? So, ano ba yung pangarap mo pa na gustong mangyari sa isang museum o sa iba pang museum? Ano pa ba, para sa in the future? No? Kasi meron pa Okay. mga futures na sige. Pangarap ko pong makita sa mga museo na mas moderno at interactive nga po, gaya po ng sabi nila, kung saan po pwede pong maranasan ng ating mga bisita ang kasaysayan at kultura gamit nga po ang teknolohiya, gaya nga po ng sinabi ko kanina, yung virtual reality or augmented reality. At sa mga museums na po na may mga entrance fee, pwede rin po sila na yung parang discounts po o promo para po sa mga kabataan. At sana po ay mas maging inclusive at accessible din po yung mga museo para sa lahat, lalo na po sa kabataan, para po ay mahikayat po na pumasok or matuto ng mas masaya at mas engaging. Gusto ko rin po na mas creative, na mas maraming creative workshops at cultural events ang maging bahagi ng mga museo para po mas dumami yung mga tao nagmamahal sa ating kultura. Yun po, Kuya Hakim. Course, maraming salamat at dahil gusto niyo, maganda talaga yung pagiging creative, aside from creative, yung talagang may mapupulutan ng aral itong mga kabataan natin. Kasi nga, di ba, nakakaingit no, sa NCR. Maraming museum sila doon sa atin, nag-iisa lang dito sa Kidapawan. No, sana may, sa Cotabato pala, sana madagdagan, no? Kasi nag-iisa siya, pero napakaraming laman, right? Cello, Jana, and Luis. Nakapunta ba kayong tatlo? Nakato na mo dito? Sa Motolo? Ay, wala pa. So, it's your time to go there, Jana. Ikaw, Luis, nakato na ka dito? Museo Cotabato? Nakaadto na po, pero dili na kay ko familiar. Nakapunta na daw siya, pero hindi niya na familiar kasi nga para matagal-tagal na. Dugay-dugay na, no? Matagal-tagal na rin. And si Cleo, syempre di ko na ito tatanong kasi kapitbahay lang nila ang Museo Cotabato. Kasi ang Museo Cotabato is located in Amas, Kidapawan City. And of course, just like what Cleo said, taga-Amas siya. So, napakalapit lang nila doon. No? So, madalas ba kayo doon with your friends, Cleo, o minsan na lang din? Madalas po kasi dito kasi sa Amas, yun po yung tourist spot dito and wala na kaming ibang mapuntahan kundi yung Museum Cotabato po. Oo, so habang tumatagal is parang kilala na kayo doon ng yung parang tourist guide doon, parang Opo. kilala na kayo. Yes po. Oh, wow. So that is why, no, guys, kung kayo naman, kayo naman, bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang museo. Ano naman kaya ito? Ano naman kaya ang tema nito? Kasi nga, di ba, nabanggit ni Daisy yung pagiging creative daw natin when it comes sa museo. So, para sa inyo kaya, sana napaghandaan nyo to, Chares, no? So, kung, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na gumawa o magkaroon ng sarili nyong museum,
ano kaya ito? At ano kaya yung magiging tema nito? Sige, so lahat kayo ha, wala kayong takas dito. So unahin natin si Levin kasi parang na-shock si Levin, charot. Oo. Yes. Mahilig kasi ako sa Roman and Greek mythology. So, kung bibigyan ako ng chance na gumawa ng sariling museo ko, gusto ko yung itatayo kong museo about museo ng mga mitolohiyang Pilipino. Kasi isa siyang space kung saan dedicated sa mga kwentong nilalang at paniniwala mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kasi like, napansin ko kasi, sobrang rich talaga ng mythology natin. Meron tayong mga diwata, engkanto, aswang, ano pa ba? Ay, aswang, tikbalang, tapos may mga bayani tulad Oo. ni Tampang at ni Bathala. Pero nalulungkot ako kasi konti lang sa atin ang may alam nito. Actually, Mm-mm. nakikipagkwentuhan ako nung matagal na para sa nakikipagkwentuhan ako sa kapatid ko kasi mag-grade 9 na siya. So, tinatanong niya sa akin kung ano yung mga pinag-aaralan sa Filipino kasi pareho kaming hirap sa Filipino, sa subject na Filipino. So, na-mention ko yung Philippine mythology kasi isa yun sa mga tinalakay namin. And nagulat yung nanay ko kasi nung time daw nila, wala daw ganito, wala daw Filipino mythology na tinuturo. So, parang nakakalungkot na yung mas kilala ngayon ng mga kabataan at yung kahit matatanda, mas kilala nila sina Zeus, si Thor, or si Hades kaysa kay Bathala o kay Mayaris. Kasi so far rin sa research ko rin, wala pang museum na tungkol sa Filipino mythology dito sa bansa natin. So, yung para sa akin sobrang like important na malaman natin yung Filipino mythology kasi hindi lang ito kwento ito kung saan tayo nagat. Ito yung paniniwala ng nauna sa atin bago pa yung dumating yung kolonisasyon, bago pa dumating yung mga colonizers, Spaniards. Ito yung unang paniniwala ng mga Pilipino. So, super important na malaman natin ito as kabataan at as tayo yung magdadala ng future para hindi natin makalimutan rin ito. Oo. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Levin. So, kayo guys, kung gusto nyo malaman yung mga mythologies o yung mga myths ng Pilipinas, panoorin nyo yung national costume ng Miss Universe Philippines. Oo, kasi yung team nila is all about, I don't know kung nakapanood kayo ng natko sila, puro all about meat, gaya ng aswang, oo. Pero maganda rin talaga na may museum tungkol doon. Para, ito pala yung yung parang imahinasyon natin tungkol sa aswang, tik-tik, ano ba dyan, San Telmo, ewan ko ba kung familiar kayo niyan. Ano pa ba? San Telmo, tikbalang, aswang, tawagan ka na, okay, tawagan na ka ng tiyanak, tiyanak, marami pa, meron pang mga tamawo, marami pa, So, sige, how about you, Daisy naman from Negros? No, ano ba yung, Okay. magiging tema ng museum? Pa nawala yata si Daisy? Sige. Parang habang naghahanda pa si Daisy, so, ayan, Daisy, Okay. go ahead. Okay na. Sa akin, kasi mahilig po ako sa magsulat, ganon. Kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng sarili kong museo, ito ay tatawagin kong museo ng obra at damdamin. Tampok po dito yung sarili kong mga likha ng tula, mga salitang damit sa aking karanasan, damdamin, at pananaw sa mundo. Bawat sulok ng museo ay may tema. Mm-mm. Pamilya, ibig, bayan, pangarap at paglalakbay. Karoon din po ng audio at visual presentation, syempre, para maramdaman at marinig ng mga bisita ang bawat tula sa mas personal na paraan. At gagawin ko po, ipapakita ko po kung paano ang tula ay hindi lamang sining, kundi ito ay isang buhay ng naalaala ng damdamin ng isang tao. Yun po, Kuya Akim. Wow, no, talagang parang kasaysayan ng buhay ni Daisy. No, maganda, of course, no, kasi patok yan sa mga bata, no, lalo na medyo gawin nating siya, fictional, oo. Patok yan sa mga bata, of course, no, na yung gano'n, mga parang gawin natin siyang, of course, yung parang nandun is pwedeng gawing storytelling ng mga bata, no, maganda, of course, no. How about you, naman, sige, Cleo, kasi katabi kayo ni Daisy sa screen ko. So, ako po talaga is
My dream is to be a space of development and engagement and appreciation of youth, like Mm-mm. where they are not just visitors but part of the museum community. At saka po, Mm-mm. kung pagbigyan man po ako ng pagkakataon na makapagtayo ng sarili kong museo, ay simulan ko po ito sa isang museo na nakatuon sa kultura at sining ng Mm-mm. kabataan sa Pilipinas, Mm-mm. na nagpapakita ng mga kultura ng kabataan, mga local artists at digital art at media, at sa huli ay yung kanilang global perspectives po. Of course, no, to encourage them na, ano, na sumubok sa art. Kasi nga, no, may nakausap ako isang, may talent siya sa painting, no. Then, ayun, marami siyang paint. Ang gaganda ng paint niya. Parang sabi na natin na, pero since he's, a local artist, so, nasabi niya sa sarili niya, parang, wala daw siyang patutunguhan kasi nga, parang, parang yung paint na yon is o yung talent niya is napakamura daw sa bansa natin, no? Kumbaga hindi siya mabenta, hindi rin siya na-appreciate ng karamihan, hindi rin siya tawag dito parang even though yung magagandang paints is talagang mahihirapan kasi nga ilan na lang yung interested pagdating sa art. So, magandang idea yan, Cleo, no, na to promote the arts in our country, no? So, how about you? Sino pa ba hindi ko natanong? So, Alexa. Para sa akin naman po, yung gusto kong museo, Mm-mm. kung sakali na may opportunity ako na magkaroon o kanang murag naa sa ako adyod nga feeling ba nga ing ana. Oo. Siguro Mm. yung gusto kong museo ay para sa Museum of Motivation and Oo. Recreation, ganun po. Parang gusto ko kasi yung parang pagpasok mo pa lang, feel mo na talaga yung ambience na safe ka, comfort mo yun, ganun po. Gusto kong maging safe and comfortable yung mga dadalo sa museo ko at mafe-feel nila na they are loved, they are appreciated, and most of all, they are valued. Ayun po. Wow, no, parang panlaban na rin sa mental health natin kasi one of the biggest issue no is sa ating bansa is mental health. But what if kung may mga ganun at least hindi lamang matututo pero mental health din kumbaga mas mas gagaan yung pakiramdam no. Magandang idea yun, Alexa. So, how about you, Jacob? Actually, I'm kind of in a tough spot right now kasi naagaw na ni Levin yung sagot ko eh. Because Ah, I'm pretty sure the story that Levin was telling, yung pareho kaming yung kaklase niyang nahihirapan sa Tagalog. Ako yun. I, ah, so, I was really interested in Greek mythology too. Then when I heard about Filipino mythology, I was doubly interested. Um, so I don't want to say the same answer because that's a bit boring. So the first thing that came to mind, maybe in like a further future where we're already a bit older, we could have like a pandemic mm-mm, museum. I don't really know anymore. mm, Just like looking oo, back at just this age, because the past global pandemics that we've had, the great plagues that we've had, were never really well recorded. We never really had this like this level of technology, and there it was such a big, like it just put everything upside down. So I feel like it could be a great glimpse into the past in the future, of course, because mm, it's still pretty fresh in our memory. So that's the best answer I got. mm. Thank you so much, Jacob. Kasi kung ilalahad natin doon no, yung mga plagues ba yon? Tama ba yung pagkaka-mention ko? Plagues and of course yung mga naging pandemic in the past no. Makakatulong yun sa Jacob sa mga specialist natin in the future if ever may pandemic pang dumating kung paano malilesen yung namamatay dahil sa pandemic. So makakatulong talaga siya. So what a nice and unique team na ibinahagi mo sa amin, Jacob. Kasi nga, timely din siya kasi meron na namang news na dumarating, no, na may mga bagong pandemic na naman, may mga bagong viruses, pero at least
paano is, if ever may mga museum tayo gaya nun, mas magiging prepared tayo to face another pandemic, and of course, mas malilesen yung mga maapektuhan. So, last but not the least, we have Jana. Hi po, Kuya Kim. So, actually, I'm very fond with research and robotics. Tapos, yung nasa isip ko is museo ng modernong kabataan where students here with innovative minds, with their robots or their inventions, pwede po nila ipakita po sa lahat ng mga tao doon sa museo para rin maging mas engganyo yung mga ibang tao or mahikayat yung mga ibang kabataan na gumawa ng iba pang mga produkto, mga robots or ano ba yun. Yan lang po. Yan, maraming salamat. I think lahat, mostly sa inyo dito is from SPE, no? And may mga times na gumagawa kayo ng mga robots, sa subject niyo robotics, yung parang ganun. May mga invention, of course, no, to promote Filipino inventions, and siyempre magaling tayo mga Pilipino, ano. So ayun. Um, Sige. So ako naman kasi, dalawa yung naisip ko na magiging content. First one is, yung nangyari during World Fair noong 1904, na nangyari siya sa USA. Correct me if I'm wrong kung sa Minnesota siya nangyari, ha. Kasi may participation tayo dun, alam nyo ba yun o hindi? Na naging part tayo ng World Fair na yon, na yung mga katutubo natin, no, sa KMTS ko to natutunan. Doon sa mga katutubong kankan na sa Benguet is, naging human display sila doon sa sa tawag nito, sa museo, sa World Fair na yun. Parang sa tawag nito, exhibit na yon. And sad to say, no, most of their rights are violated because of that museum, kasi ang batay doon sa pagkakaalam ko, o doon sa napanood ko sa KMJSS, yung ilan sa kanila is hindi tinato ng maayos. So, napakasad na, nakakalimutan na. So, that's very important na yung World Fair na yun sana is hindi malimutan. And of course, yung naging karanasan ng mga Pilipinong naging human exhibit, naging human display that time. No, and of course, sabi na natin, ano kayo magiging title nun? Basta yung team doon is all about World Fair, yung mga nangyari in the past talaga. And of course, we have, kung kaya ko lang na i-rebuild yung bahay na pula sa San Ildefonso, Pampanga, then why not i-rebuild natin? I don't know kung familiar kayo sa bahay na pula, no? Bahay na pula is located in Pampanga, wherein naging garrison ng mga Hapon that time. Then oo, naging garrison siya. Maraming yung mga activities ng mga Hapon, no? Ayoko lang sabihin dito kasi baka bumigat yung pakiramdam nyo. Kayo na lang mismo mag-discover, no? Kung ano yung nangyari that time do sa bahay na pula. Ewan ko sa inyo kung familiar kayo sa bahay na pula na yun. But you can research that on Google. And gusto ko yun siyang i-rebuild, no? Kasi nga, sabi nga natin, the history, no, is talagang very important sa atin. May nagsabi kanina is, it reflects our identity. May nagsabi kanila is all about our history. Why not, no? Talagang yung mga history na yon is will help us to go back in our past, and of course learn that na kung ano may mga kamalian ng nakaraan ay hindi na mauulit pa sa kasalukuyan, at may pamamana pa sa hinaharap o sa future ng ating mga kabataan. So that is why napakaganda ng episode na to, that museum can bring us to the past, of course, can discover more things, and of course can lead us to have our new knowledge that can we use to share it to the other people in our community. So, napakagandang episode na natalakay natin ngayon. Medyo sumobra yata tayo sa time ng konti. But of course, no, sa ating tawag neto, sa episode na to ay mas magkakaroon tayo ng liwanag sa ating isipan ang kalaga ng museum. And of course, no, we have Jacob para ilahad o i-synthesize lahat na napag-usapan sa oras na ito. So today, of course, it was our first time meeting the other members, the other branches of Kalambag. We've also discussed the museums we've been to and the impacts they've had on us. We also discussed the importance of those said museums and how they keep our cultures alive.
We also talked about the interconnected nature of our culture and how museums help break it down into a simple way that everybody can understand. We also thought of ways to keep museums relevant in today's youth. And naturally, throughout the episode, we all shared the Filipino tidbits of Filipino history that we each know, and we discussed them together. Ayan, thank you so much, Jacob. No? So, para naman sa ating ilang announcement, nariyan si Levin. Sige, thank you Kuya Akim. At bago naman natin tapusin ang isa na namang makabulong episode ng Kalampag at Ambag ng Kabataan, quick recap lang tayo sa ating mga regular na programa para lagi kayong involved at updated. So, meron tayo ang Kalampag at Ambag ng Kabataan every Saturday 1 to 2 p.m. live sa YouTube at Facebook page. Kwentuhan, talakayan at ambagan ng kabataan para sa kinabakasan. Meron din tayo ang Inklusyon, Envisioning an Inclusive Society o Inklusyon Now Na, every Wednesday 3 to 4 p.m. Meron din tayo para sa mga young at heart naman dyan, Senior City, usapang adult learning at lifelong education tuwing Saturday 7 to 8 p.m. And ngayong araw, sobrang saya natin na napag-usapan ng kahalagahan ng museo sa kulturang Pilipino. Sana naman ay may mga na-inspire at may mga naganahan na bumisita at matuto at mag-reflect sa mga museo natin. At tandaan lang natin ito, hindi lang luma ang nasa museo, nandoon din ang kwento ng ating pagkatao, ang ugat ng ating pagkakakilanlan. Hindi natin kailangan maging expert tining o sa kasaysayan para pahalagahan ng mga ito. Minsan, sapat na pagiging curious or curious-minded natin ang pagtatanong at ang bukas na puso sa pag-unawa. So, kung may oras kayo or like wala pa kayong alam na paano nyo gusto i-spend your weekend you with the family, baka gusto nyo, baka why not plan a quick visit sa mga museum, or what if may mga friends kayo na hindi nyo alam saan kayo gagala, baka pwede nyo pagplanuhan na bumisita sa isang museum. So hanggang sa susunod, ito ang Kalampag at Ambag ng Kabataan, Team Kidapawan with Team Lagro, kung saan ang ingay ay may saysay at ang bawat kwento ay may kabuluhan. So kita-kit sa next episode with Team Negrosa Known, ang ating bagong branch ng Kalambag. This has been Kalambag. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.